Wala namang matinong ginawa yan si Bongbong Marcos. Wala. Bangag lang yan. Alam niyo ba, hindi ko binoto si Bongbong Marcos. Actually, I campaigned against him. Pero pag may nagagawa naman na maayos, pwede ba mga ka-DDS, wag naman nating sabihin wala. So meron daw binuksan na cancer hospital si BBM kahapon. Teka lang, edi sinerch natin, tingnan natin kung totoo, diba? So guys, libre ang Google ha. Ayan, ginugol ko lang, Cancer Hospital BBM. Ang daming lumabas. O meron ditong groundbreaking noong 2024. Saan naman tong hospital na to? O tingnan natin. Ang daming ads. Sa San Fernando, Pampanga. Set to open ng 2026. O, meron na tayo sa Pampanga. Tapos, ito meron sa PIA, Philippine Information Agency. O meron dito, Region 1. Sa Pangasinan naman. 'Di ba? Ano pa ba to? O, first dedicated 2003 to. O meron din sa Taguig. Ay nako, ang daming ads. So yung sa Taguig ata, ito yan Nako. Ano ba ito? Verify you are human pa. I am human. I'm only human. Ganyan, di ba? PBBM reaps fruits of US visit to health with Healthway Cancer Care Hospital, inauguration in Taguig, ganyan. Punto kasi dito mga ka-DDS, huwag sabihin walang ginagawa kasi meron. Gusto niyong palabasin na walang ginagawa para si Sara Duterte ang pumalit po niya. Ano man nagawa ni Sara Duterte? Sa totoo lang. Aminin niyo. Mula nang madawit sa pagpatay kay nooy Negros Oriental Governor Roel Degamo, nanatili na sa Timor-Leste si dating Congressman Arnie Teves na sinampahan ng patong-patong na reklamo at tinukoy pa kalaunan bilang isang terorista bago siya tuluyang napadeport pabalik ng Pilipinas. Sa kabila ng mga iyan, patuloy na giit ni Teves, inosente daw siya. Nakatutok si Darlene Kai. Mistulang massacre ang nangyari noong March 4, 2023 sa bayan ng Pamplona sa Negros Oriental. Bigayan o ng ayuda sa compound ni Negros Oriental Governor Roel Degamo kaya maraming tao. Biglang pumasok sa compound ng mga lalaking naka-combat gear at armado ng matataas na kalibre ng baril. At walang habas na namaril. 10 ang patay sa insidente kabilang si Governor Degamo na siyang target umano. 12 naman ang sugatan. Mula sa Amerika, dumistansya sa pagpatay si nooy 3rd District Representative ng Negros Oriental na si Arnolfo Arnie Teves Jr. na kilalang katunggali sa politika ni Degamo. Kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. Anong motibo kung ngayon gagawin? Di ba? Hindi rin magiging benepisyaryo ako at ang kapatid ko. Dahil kung mawala ang gobernador, ang uupo naman ang vice governor. Sa follow-up operation sa mga pulis, arestado ang 4 na suspect, mga dating sundalo na dishonorably discharged sa serbisyo. Pinangalanan ng 2 sa kanilang isang Congressman Teves na nag-utos umano sa kanilang patayin si Degamo. Sa sumunod na mga araw at linggo, naaresto ang 10 suspect na bumubuo raw sa assault team. Ilan sa kanila, itinuro ang isang Kong Arnie, Boss Idol, Big Boss at Kalbo na nasa likod ng pagpatay. Halos isang buwan pagkatapos ng pamamaslang, diretsahan ng pinangalanan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si Teves bilang main mastermind. Kung sa sine, Congressman Teves is the executive producer and the producer. And he is the director and the casting director. P-Finance, yung mga baril sa kanya galing, siya bumibili ng mga baril. Yung lugar kung nagtataguan, bumibili ng sasakyan, pinifinansya lahat. Yung ginamit para tumakas, helicopter yung isa. Bakit nakalagay sa helicopter, Teves Cares. May 17, 2023, sinampahan na si Teves ng reklamong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Pero ilang araw lang matapos ito, isa-isang binawi ng mga suspect ang kanilang mga salaysay na nagdadawit kay Teves. Hindi na bumalik sa bansa si Teves at lumutang sa bansang Timor-Leste kung saan siya nag-apply ng asylum. Pero tinukoy si Teves at ilang iba pa bilang terorista ng Anti-Terrorism Council. Pinatalsik siya sa kamera at kinansela ang kanyang pasaporte.
Korte. Inilagay din siya sa Interpol Red Notice. There's no such thing as a Tevez terror group. Marso ng nakaraang taon, inaresto ng Timor-Leste Police si Tevez habang nag-golf. 3 buwan siyang ikinulong bago inilagay sa house arrest. Inaresto muli si Tevez para sa pilitang ibalik sa Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon, iginigiit pa rin ni Tevez na inosente siya. I hope that there should always be a level playing field. Korte ang magdedesisyon kung ililipat ng detention facility si dating Congressman Arnie Tevez at kung sakali ay kung saan. Habang hinihintay ang commitment order, dito muna sa Building 40 ng Bureau of Corrections sa Muntinlupa, pansamantalang i-detain si Tevez. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.